Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's topic, i-review na rin natin finally ang isa sa napakasulit din na budget smartphone today, which is the ITEL CT100. Maganda kaya to, ito na kayang perfect smartphone sa inyo, lalo na payday sale. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, i-review na rin natin ang ITEL CT100, isa sa napakamurang budget smartphone today. At yun nga, since payday sale ngayon or malapit ng 99, at since sale to sa online, dito lang kayo bibili sa ating View Products. Dahil dito sa View Products natin, mura at bagsak presyo lang dyan ang ITEL CT100. So ito nakuha ko to sa halagang 3,800 pesos. So 3,800 to 4,000 pesos. At meron na tong 4GB, 128 GB of internal storage. So napakamura nitong ITEL CT100 dito sa official store natin dito sa product link. Again, pag dyan kayo nag-click sa product link na yan, sa View Products, may voucher pa na naghihintay sa inyo at free shipping pa po. At yun nga, nagamit ko na to ng few weeks. Ginamit ko rin to dito sa Zambales, nag-camera test na ako, nag-game test ko na siya, at dito sa ating full review, bibigyan ko sa inyo yung final verdict ko dito sa ITEL CT100. So, this smartphone is very affordable at grabe, ito yung pinakamagandang ITEL budget smartphone na na-experience ko compare sa mga ibang ITEL budget smartphone na na-experience ko last review natin, like the ITEL A90 and the ITEL Power 70. For me, the best itong ITEL CT100 na 4G device, at hindi po mabagal yung chipset din na nilagay nila dito sa device na to. So next mga J-Vlog, gusto ko magbigay ng mga saloobin ko or yung mga nagustuhan ko dito sa ITEL CT100 at kung bakit isa to sa napakagandang budget smartphone na pwede nyo rin ma-purchase under 4,000 pesos. So unang-una sa display. Yung display nito napakalaki for a budget smartphone. 6.75 inches, so almost 6.8 inches na siya. Pero ito lang yung medyo napapansin ko na ayoko talaga sa ITEL budget, yung notch display. So talamak sila sa ganito compare naman sa sister company niya na Infinix and Tecno na nalimutan na nalimutan ng notch display. So hopefully ITEL, tanggalin niyo na tong notch, mas better na punch hole display na tong smartphone, mga smartphones niyo. Tulad ng mga sinasabi ko sa review ko, kung wala namang any cost, gawing bilog yung notch na yan. Gawin niyo ng bilog para mas better yung viewing experience sa mga consumers dito sa smartphone na to. Pero again, the ITEL CT100, overall specs niya naman sa display, okay. Malaki yung screen, naka 90Hz screen refresh rate at HD Plus 720p. Yung HD Plus 720p is very normal pa yan sa ganitong mga presyohan na devices din. So when it comes sa camera niya, meron siyang 13 megapixel main camera and an 8 megapixel front-facing camera. So kung makikita nyo, pag malayuan, nakala nyo triple camera itong ITEL CT100, pero hindi po. Dual camera setup lang yan, pero itong nasa baba na to is, I think it's IR blaster siya. Tapos yung pangalawa dito is auxiliary lens, at yung pinaka-main lang po ang useful dyan, which is the 13 megapixels. At mamaya, magpapakita rin ako ng mga photo samples ng ITEL CT100, pero so far so good. Malinaw naman po yung mapoprovide na photo samples netong ITEL CT100. Ayan, ayun ko mag-focus. For its price of 4,000 pesos, for me, okay na siya. Next, yung speaker niya. Medyo nakakalungkot lang ang speaker compare sa mga transients din, na ibang transient smartphone na dual-tier speakers. Ito po ay single or mono speaker lang. Itong ITEL CT100, at wala rin siyang any features to boost the volume. Exceeding 100% volume, wala pong ganon. Hanggang 100% lang siya, kaya hindi ko ganon nagustuhan yung loudness niya. At mamaya, magpapakita rin naman ako ng rating ko dito sa speaker ng ITEL CT100. Pero again, kahit sana single speaker siya, i-boost na lang nila yung volume na gano'n yung ginagawa ng mga ibang popular brands ngayon na binuboost nila yung volume ng smartphone nila. Kahit na hindi sabihin na dual-tier speakers, meron pa rin, the loudness is there, kumbaga. Next, yung battery. Malaki rin ang battery nito, 5,200 mAh battery capacity. So sa mga consumers na naghahanap din ng makunat na smartphone when it comes sa battery, maganda pong i-reco ang ITEL CT100. All goods din ang battery performance niya. And nakapag-game test na ako dito, nakapag-download pa nga ako dito ng Genshin. So, ang tagal netong naka-on. Kumbaga, naka-standby lang siya, ganyan yung download. Pa rin, kumbaga yung battery niya, mataas pa rin yung percentage. So, napakakunat din ng battery netong ITEL CT100, at hindi lang yon.
18 watt fast charging rate for me, yan na nga, again, sinasabi ko to sa ibang video ko, na yan ang pinaka-minimum na pwede na natin makuha for a price na 3 to 4,000 pesos. So, okay na okay pa rin naman, 18 watts, pero iba, mas nile-level up na nila, nagpo-45 watts sila, nag-33 watts, pero, again, tulad nga ng sinabi ko kanina, 18 watts naman is minimum. Next, yung kanyang IP rating. So, meron tong Ingress Protection 64. Lods, ano ba meaning yan? So, pag nakalagay dyan, IP64 water and dust resistant, pwede lang po ito mabasa ng tubig with certain pressure. Hindi po siya pwedeng masubmerge sa tubig. Ang pwede pong masubmerge sa tubig na IP resistant is IP67, 68, and 69 water resistant. Meron na naman nagsasabi dyan, wala daw water resistant na pwede malublob sa tubig. Ito na nga po, yung mga ganyan ng IP rating. Depende po sa IP rating kung pwede siya masubmerge sa tubig. So, atong IP64, kunyari, gagamitin nyo as a navigating tool sa motor nyo, naulanan, may protection siya. Siguro ma-accidental dropping ng sobrang saglit lang sa tubig, merong protection yan. Pero pag sobrang tagal, iba na po usapan nun at sobrang lalim siya na lublob. So, yon. When it comes sa price tag na 3 to 4,000 pesos na merong water protection, napaka all goods yan, kumbaga. At ang pinakalas mga J-Vlog, the design and aesthetic netong Itel CT100. For me, sa lahat ng nireview ko ngayon na Itel smartphone, budget-wise, ito ang pinakamagandang design na nakita ko. Unang-una, very sleek, very premium looking itong Itel CT100. Diba? And for me, yung color na to, yung navy blue nila, nagre-resemblance sa Pacific Blue ng iPhone 12 Pro series. Ayan, ang ganda oh. Polycarbonate siya, pero pag malayo, hindi nyo akalain na polycarbonate ang back netong smartphone na to. Mukha nga siyang glass sa malayuan, di ba? At mas okay or unique yung kanyang camera compare sa ibang Itel smartphone din na ginagaya ang design ng iPhone, which is iba naman, yun ang piniprefer, yung iPhone look-alike. Pero dito sa Itel CT100 for me, very minimalist ang kanyang design, pero elegant siyang tignan. Meron ako i-share na con dito sa smartphone na to. The operating system. Bagong labas, pero naka-Android 14. Yun lang nalungkot ako dito sa Itel CT100 na dapat naka-Android 15 na to out of the box. Pero let's hope. I don't know kung merong track record si Itel sa pag-update ng mga budget smartphone nila. Pero sana magkaroon. Pero don't get me wrong, Android 14 is still okay yan. Matagal pa yan masosupport ng mga applications. Pero again, when it comes sa practicality, when it comes sa new release smartphones, dapat talaga naka-Android 15 na kasi kalati na yung 2025. Dapat naman talaga naka-Android 15 na. Meron na Android 16, di ba? Yung mga late 2025 smartphone or mga early 2026 smartphone, naka-Android 16 na yan. Pero ito naka-Android 14 pa rin. So yun lang naman yung nakita kong konting con dito sa smartphone na to. Pero overall specs, na-enjoy ko naman dito sa Itel CT100. So kung interested kayo dito sa smartphone na to, huwag na kayo magdalawang isip pa. Hanggang mura to sa online, i-click nyo na tong view products natin. Dahil pag click nyo to, meron pong voucher or special voucher na naghihintay para sa inyo. Sample, rear camera of the Itel CT100. So, pinamax resolution niya is Full HD 1080p at 30 fps. So, very vibrant naman yung kanyang video camera. Pero medyo shaky lang talaga siya. No support sa 60 fps. Ayan o.
So, video sample front-facing camera of the ITEL CT100. So, pinamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. So, wala siyang support sa any 60 FPS dito. So, medyo may noise lang siya at partida nasa outdoor na tayo. Ayan. So, next, explore natin yung design at build quality nitong ITEL CT100. Kung makikita nyo naman, napakaganda nung case na kasama nito out of the box. So, ito ay MagSafe case ng ITEL. Pero, quick reminder lang na hindi po to support ng wireless charging. So, magnetic case lang yung kasama niya. Na again, sinabi ko nga na tinutuon na nila tong design na to kasi dati design lang yan. Pero wala siyang protection sa gilid. Pero slick naman siya pag nilagay dito sa ITEL CT100. So, ito yung smartphone mismo. Polycarbonate back. Matte finish siya. Napakaganda ng pagka-navy blue ng device na to. So, meron siyang dual rear camera system at design lang tong nasa baba. Pero again, yung useful lang na camera dito is yung isa lang. So, maganda naman yung pagka-design niya. Very slick sa kanyang presyo. Hindi nyo akalain na ano lang to no? Na 3 to 4,000 pesos lang tong smartphone na to. Ang ganda nung design niya in fairness. And overall matte finish din itong si ITEL CT100. So, sa right side na dito yung ating power button / fingerprint scanner. And sa taas is yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone na tayo makikita. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman ng smartphone is a 3.5mm headphone jack, microphone, USB Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, good news, meron siyang pre-installed na screen protector out of the box. Ayan siya. And malaki yung display na itong si ITEL CT100 and sad to say, naka-notch display pa rin itong device na to. So next is explore natin. Yung camera app ni ITEL CT100. So nandito tayo ngayon sa AI camera niya. So meron tayong mga icon sa taas tulad na lang ng flash, Google Lens, filters, and sa settings niya, ayan. Meron tayong customized watermark at marami pang iba. Okay. 2x zoom hanggang 4x digital zoom tayo. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. So, meron din siyang vlog mode na pwede nyo i-customize kung ano yung gusto nyo. For example, maglalagay na kayo ng mga video tapos si ITEL na ang gagawa ng video para sa inyo. Meron na kayong template, kumbaga. Beauty mode sa rear camera, ayan. Siyempre, portrait mode for background blur. Meron tayong more. Sa more naman, meron din siyang slow motion, time-lapse, at maganda tong dual video kasi pwede nyo pagsabayin yung rear at front-facing camera habang nagvi-video. Meron tayong super night mode, promo panorama, and scan documents. Sa front-facing camera naman, ayan. So, meron tayo ditong portrait mode for background blur din. Siyempre, pinaka-importante sa front-facing camera is yung beauty mode. Meron tayong yung AI cam, ayan. Meron tayong Google Lens, flash, filters, and yung settings. Ayan, customized watermark, ayan, mirror, and meron siyang AI portrait enhancer din. Ayan. Sa video naman, pinakamax sa resolution niya rin is Full HD 1080p at 30 FPS. So, yun lang na mga ka-J-Vlog ang camera app ni ITEL CT100. Very simple lang. So, next naman is speaker test tayo. So, mag-play tayo ng vlog ko sa YouTube. Isa lang speaker niya, ito lang U3. So, tara, check natin. Pag tinakpan nyo, wala na, may hina na siya. O, diba? So, yun mga J-Vlog, our today's topic is yun. Babalikan natin ulit ang Nubia Neo 3 since na-review natin to sobrang tagal na nung few months na. So, ayan yung speaker niya. Kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang price na 3 to 4,000 pesos. Usually kasi ang mga smartphones ngayon, even mga mono speakers, nag-offer sila ng beyond 100% volume para mataasan yung loudness. Yung loudness nito, hindi siya masyadong malakas at hindi maganda yung bass quality niya. Kaya i-rate ko yung speaker nito 1 lowest and 10 ang high sa kanyang presyo na 3 to 4,000 pesos. Ang score ko dito nasa 6 dahil yung mga ibang mga brands dito kahit na mono nag-offer sila ng beyond 100% volume pero dito sa ITEL CT100 ganun pa rin nasa 100% volume at hindi malakas yung kanyang bass quality. So biometrics test tayo dito sa ITEL CT100. First yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo.
Ayan, mabilis oh, fast and accurate din naman yung kanyang fingerprint scanner. Next is face unlock. O, di ba may animation na ganyan, no? Pagdating sa face unlock niya, ayan, fast and accurate din. So, ayan mga ka-J-Vlog, ang pinaka main question, Lods, sulit ba ang Itel CT100? Bibili na akong payday. Ano ba, Lods? Definitely, the quick answer dyan is yes. Napakasulit, 3,000 to 4,000 pesos. Eh, di ko pala nasabi chipset nito, sorry. Ang chipset nito is the Unisoc 7250 na sobrang subok na natin ang chipset na yan sa mga iba't ibang brands na nakakayang mag-handle ng mga modern games today. Okay na okay yung chipset, hindi siya mabagal, nakapaglaro na ako dito ng Genshin, ML. Yun ang nakakatuwa, Genshin playable dito. Lowest setting, okay na yan. Nagpe-frame drop, expect nyo na yan kasi syempre budget smartphone siya. Pero the important thing is playable siya. ML, COD, Honor of Kings, okay na okay rin po dito sa Itel CT100. Kung naghanap kayo ng isang smartphone na hindi mabagal, malaki ang display, makunat ang battery, napakaganda ng design. Ito na po ang pwedeng makarecommend sa inyo. 3,000 to 4,000 pesos, meron na kayong smartphone mula sa Itel. At kung interested nga kayo dito, View Products, napakamura lang dyan dahil ang SRP neto nasa 5,000 plus. Pero pag binili nyo dito sa ating View Products, pwede nyo siya makuha ng 3,000 to 4,000 pesos. Depende po sa variant na makukuha nyo. So, itong variant natin is the 4GB, 128GB of internal storage na bagay naman sa kanyang price.